dahil nabasa mo na ang pamagat ay nandito ka at nagtataka kung bakit siya tinawag na Sugar Baby ng Japan. Isa-isahin natin ang detalye ng kanyang kwento, ngunit tandaan, huwag ito tularan dahil siya ay nakulong dahil sa kanyang mga ginawa. Tara, alamin natin ang kwento ng kilalang Sugar Baby ng Japan na si Mai Watanabe. Kunwari ikaw ay 18 years old na walang kasanayan, walang edukasyon at natigil sa isang trabaho na walang patutunguhan at may nagsabi sa iyo na kailangan mong kumita ng 1,000,000 sa loob ng 1 taon. Ngayon, saan ka kukuha ng pera? Para kay Mai, malinaw ang sagot. Siyempre, makakakuha ka ng pera sa mga lalaki. Gumawa si Mai ng isang napaka-epektibong guide o paraan para makakuha ng pera mula sa mga malulungkot na lalaki at ginawa nga niya ito bilang guide para matulungan ng ibang babae na yumaman din. Ang mga taktika niya ay kumalat ng mabilis sa social media. Siyempre, sino ba naman ang ayaw ng pera? Ngunit sa kasamaang palad ay nabalitaan ito ng mga pulis. Ang sistema ni Mai ay napaka-henyo. At babanggitin ko ang lahat ng ito. Ngunit ito ay hindi legal at labag sa batas. Ang sistemang ito ay ginagawa ng mga scammer. Kaya ang mga sumusunod na impormasyon ay para hindi ka maging biktima. At syempre, huwag mo ito gagawin o gagamitin dahil baka magaya ka sa kanya. Makinig kayo ng mabuti. Ang unang kailangan mong gawin ay syempre, piliin ang target mo. Hindi lahat ng lalaki ay tamang target. Kaya kung hindi mo mapipili ang tamang tao, magsasayang ka lang ng oras. Bawal ang mga taong walang pera. Kailangan mong hanapin ang isang lalaki na magaling kumita ng pera pero mahina sa paghawak nito. Ang perpektong biktima ay isang lalaking malungkot, walang kaibigan at walang libangan. Isang lalaking walang kahulugan sa buhay. Hindi nakakaranas ng kasiyahan, mas mainam na wala siyang inaasahan sa iba at hindi nakikisalamuha masyado sa mga babae. Ang dahilan kung bakit alam ni Mai na ito ang pinakamahusay na uri ng mga lalaki na dapat puntiryahin ay dahil dati siyang nagtrabaho sa tinatawag na night industry o isa rin siyang manggagawa sa gabi na tinatawag ng mga Pinoy na Magdalena. Kung alam mo ang ibig ko sabihin, ayun na. Isang gabi, desperadong nag-text si Mai sa bawat lalaki sa kanyang contact list na humihingi ng pera. At ang tanging sumagot ay ang pinaka-lonely at walang kabuluhang lalaki na nakilala niya. Kapag pinag-uusapan ang uri ng lalaki na dapat iwasan, nirekomenda ni Mai na lumayo sa mga playboy or F-boys, mga lalaking makasarili at interesado lang sa pisikal na relasyon. Tulad ng sinabi ko kanina, piliin mo ang lalaki na may pinakamalungkot na buhay. Dapat mong iwasan ng mga lalaking mayroong masayang pamumuhay. At dapat mong iwasan ng mga lalaking sobrang saya. Iwasan mo rin ng mga lalaking masyadong may tiwala sa sarili. Ang mga lalaking nagpapakitang gilas ng pera ay maaring mukhang ideal na target, pero sila ay matalino at makasarili, kaya mahirap silang manipulahin. Ngayon na napili mo na ang target mo, oras na para mag-cultivate ng trust. Kung hindi ka niya pinagkakatiwalaan, bakit siya magbibigay ng pera sa iyo? Kaya kailangan mo siyang mapaniwala na mapagkakatiwalaan ka. Ang pinakamahusay na paraan para magawa ito ay iparamdam mo sa kanya na ikaw ay girlfriend niya. Ibig sabihin, mag-text ka sa kanya palagi. Araw-araw, mula sa pagkagising mo, buong araw at bago ka matulog. Kailangan mong iparamdam sa kanya na espesyal siya sa iyo. Ang susunod na hakbang ay alamin ang lahat ng tungkol sa kanya. Mga bagay tulad ng anong oras siya gumigising, ano ang ginagawa niya sa kanyang mga araw na wala siyang trabaho, at kung ano ang karanasan niya noong siya ay bata pa. Kung iiwasan mo itong hakbang at susubukan mong humingi ng pera nang hindi mo siya kinikilala, ay magdududa siya at siguradong mabibigo ka. Halimbawa, binibigay ni Mai ang mga paboritong mensahe na ginagamit niya para sa mga lalaki. Ang example ay ang mga sumusunod. Ang pagtitext sa umaga sa iyo ay paborito kong oras ngayong araw na ito at napakasarap magpaalam ng good night sa iyo. Galing, di ba? Ngayon na napaniwala mo na siya, oras na para sa masayang bahagi, ang pagkuha ng limpak-limpak na pera.
At ang step na ito ay tinatawag na arousing concern. Upang magawa ito, gagawa tayo ng eksena kung saan lubos siyang mag-aalala. Kailangan mong iparamdam sa kanya na ikaw ay nasa panganib at ang tanging solusyon ay bigyan ka niya ng maraming pera. Tinatawag ni Mai ang bahaging ito bilang pang-akit na spell. Para magsimula, bigla ka dapat tumigil sa pagtitext sa kanya ng mga 2, 3 o kahit 4 na araw. Dito mag-aalala siya sa iyo at malamang na magtadtad siya ng mga mensahe. Huwag mo agad buksan ang mga message na ito. Pigilan mo ang sarili mo. Kapag tingin mo handa na siya, alamin mo ang oras kung saan sa tingin mo ay nasa bahay lang siya at handang makipag-usap. Sabihin mo ang ganito, "Pasensya na at hindi ako nag-text pero nahihiya ako. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang pinagdadaanan ko. Hinahabol ako ng mga nangongolekta ng utang." Huwag kang magpaliwanag. Hayaan mong tanungin kanya para sa detalye at dahan-dahang ipaliwanag ito sa kanya. Tiyakin na dapat handa ka sa iyong kwento. Ihanda ang mga partikular na detalye bago ka makipag-usap. Halimbawa, kung sinabi mong, "Nahuhuli ako sa renta," syempre magtatanong siya, "Kailan pa?" Sabihin mo, 2 buwan na. Sasagot siya, "Bakit hindi mo pa nababayaran?" Sagot mo, "Dahil sa ekonomiya, mga bayarin sa ospital at iba pa." Sasagot siya, "Ano mangyayari kung hindi mo ito mababayaran?" Syempre magre-reply ka, "Maari akong mapalayas o baka malaman ng mga magulang ko." Kung nagawa mo ng tama ang mga hakbang, mayroon ka na ngayong lalaking nagtitiwala at concern sa iyong mga problema. Pero oras na ba para humingi ng pera sa kanya? Hindi pa. Syempre hindi pa. Relax ka lang. Si Mai, hindi siya humihingi ng pera ng direkta. Sa halip, ang susunod na hakbang ay syempre babanggitin mo ang mga solusyon na hindi talaga nakakaresolba dahil wala naman talaga ang problema. Tulad ng, "May kausap akong magsasabi na papahiramin niya ako ng pera pero konektado siya sa gang." Syempre ayaw ng boylet mo na kumuha ka ng pera mula sa gang. Pero malamang hindi pa rin siya handa na magbigay ng pera. Kaya ang unang instinct niya ay magbigay ng lahat ng uri ng solusyon para makaiwas. Tulad ng, naisip mo na bang makipag-usap sa abogado? O nagtanong ka na ba sa mga magulang mo para sa tulong? Dito ang boylet mo ay parang isang bulate na pilit na umiiwas. Ihanda mo ang iyong mga sagot sa mga tanong na ito. Tulad ng, "Abogado, sinabi ko na ito sa iyo kasi pinagkakatiwalaan kita. Ayokong sabihin sa iba pa tungkol dito." O, "Pumunta sa mga magulang ko, galit sila sa akin. Tumakas ako sa bahay. Natatandaan mo?" Sa puntong ito, kung nagawa mo ito lahat ng tama at lubos siyang nagtitiwala sa iyo, mag-aalok ito na siya na ang magbabayad sa iyong mga utang. May patakaran si Mai na dapat tanggihan mo ang unang alok. Pero sa huli, syempre papayag ka rin at tatanggapin ang kanyang pera. Dito magtatagumpay ka, ngunit hindi pa ito tapos. Ang susunod na bahagi ay napakamahalaga. Kailangan mong iparamdam sa kanya na siya ay isang bayani. Tinatawag ni Mai ang bahaging ito na aftercare at binibigyan diin niya at talagang seryoso siya dito. Dito maraming dagdag na character ang inilagay niya para mas effective ang tinatawag niyang aftercare. Ang pinakamahalagang hakbang. Kailangan mong iparamdam sa kanya na siya ay isang magiting na mandirigma na nagligtas sa isang prinsesa. Sabihin mo ang mga katulad ng, "Salamat, binigyan mo ako ng peace of mind at makakatulog ako ngayong gabi." Idetalye sa kanya kung paano mo ginastos ang pera, magbigay ng pahiwatig tungkol sa iyong hinaharap bilang magjowa. At sabihin sa kanya ang mga kakilakilabot na bagay na maaring mangyari kung hindi dahil sa magiting niyang ginawa. Tulad ng, "Kung hindi kita nakilala, baka patay na ako ngayon," o "Niligtas mo ang buhay ko, wag mo akong iwan." Kailangan mong tiyakin na pakiramdam niya ay mabuti ang ginawa niya sa pagbibigay sa iyo ng pera. Kung hindi mo ito gagawin, sino ang makakapagsabi kung ano mangyayari? Ngunit kung ginawa mo ito ng tama, ito ang magtatakda sa iyo sa isang perpektong posisyon para sa paghinto o pag-ulit. Kung sa tingin ni Mai na wala ng kasyang lalaki o kung sobrang napalubog na siya sa utang, susubukan niyang hayaan na mamatay ang pag-uusap at lilipat sa ibang lalaki. Ngunit kadalasan, kung maghihintay ka ng ilang linggo o buwan, maaari kang bumalik sa simula at subukan makakuha ulit ng pera mula sa kanya.
Sinabi ni Mai na karamihan sa kanyang mga target ay nagbabayad sa kanya ng higit sa 1 beses. Mayroon pa nga siyang isang lalaki na bumibili sa kanya ng bagong iPhone bawat taon. Sa kanyang 4 na taon na karera, malamang na nakapanloko si Mai na mahigit sa $2 million o mahigit kumulang na 112 million pesos mula sa mga desperadong lalaki. At bukod doon, pinagmamalaki niya ito. Hindi tinago ni Mai ang kanyang lifestyle. Nagdala pa siya ng 60K na cash nung siya in-interview ng isang YouTuber. Ang nag-interview sa kanya ay isang malaking YouTuber sa Japan at ang dahilan kung bakit nangyari ang interview ay dahil siya ay isang tagahanga at nagpapadala ng mga mensahe para mapansin. Magaling ang mga tanong ng YouTuber na ito at sa huli mukhang masama ang dating ni Mai. Pagkatapos ng interview, nagbanta si Mai na pupunta sa mga pulis pero pinablik pa rin ng YouTuber ang video. Bakit gusto ni Mai na maging kilala sa publiko? Ito'y maaring gusto lang niya ng atensyon, ngunit may isa pang dahilan. Ang guide o gabay na pinag-uusapan natin kanina ay binibenta ni Mai sa halagang $300 bawat kopya at talagang boom na boom ang negosyo na ito. Ngunit ito na ang simula ng katapusan para sa negosyo ni Mai. Tandaan mo, noong sinabi ko na ang aftercare ang pinakamahalagang bahagi, isa pang dahilan nito ay dahil ang mga lalaking nararamdamang naloko ay pupunta sa pulis. Sa kasamaang palad, para kay Mai, mukhang ilan sa kanyang mga estudyante ay nag-skip sa aftercare. Partikular na halimbawa ay si Aida Miko, isang 19 years old na empleyado sa isang convenience store, na pagkatapos bumili ng guide ni Mai ay nakapanloko ng humigit kumulang $100,000 mula sa dalawang lalaki sa pamamagitan ng pagsisinungaling na mapipilitang ilabas ang isang uri ng video kung hindi nila siya tutulungan. Pagkatapos siyang bayaran, hindi niya ginawa ang aftercare. Sa katunayan, maaari mong sabihin na siya ay gumawa, ngunit negatibong aftercare. Sa parehong mga lalaki, nagpadala siya ng mensahe na si Miko ay dinukot at pagkatapos ay binlock niya ang mga ito. Kapag may dalawang lalaki na nagdala ng ganitong nakakalokang kwento sa mga pulis sa Nagoya sa loob ng 1 buwan, ay magsisimula silang pagdugtungin ang mga pangyayari. Madali nilang nahanap at naaresto si Miko. Natagpuan naman ang gabay ni Mai sa kanyang telepono at pagkatapos ay inaresto si Mai dahil sa pagtulong at pagtuturo sa kanya. Ipinakita nito ang mukha ni Mai sa balita na nagpagising sa ilang mga nakaraang biktima niya na sila ay naloko at sila ay nagpunta sa pulis. Dahil nagsimula ng lumabas sa mga biktima, inaresto nila si Mai ng 2 beses sa mga sumunod na ilang buwan. Isa sa mga pinakakagiliw-giliw na natuklasan ay pagkatapos siyang arestuhin ay wala pala siyang anumang ipon. Kumbaga, nabubuhay siya sa bawat sahod. Well, sahod ng ibang tao o lalaki. Bawat buwan, ginagastos niya ang lahat ng perang natatanggap niya. Saan? Tinatanong mo kung saan? Sa mga host club. Ang mga host club ay isang lugar kung saan nagbabayad ang mga babae para sa mga lalaki. Ang mga host ay nagbibigay ng atensyon sa kanila at binibigyan sila ng aliw sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pag-inom ng alkohol sa isang sosyal na kapaligiran. Ang mga host club ay mura lang kung minsan ka lang pupunta. Ang unang pagbisita ay may malaking discount, ngunit kung magiging regular ka, magiging mabigat ito sa bulsa. Sa kaso ni Mai, hindi siya basta-basta regular na bisita sa host club. Na-inlove kasi siya sa isang host, partikular na sa lalaking ito. At gumastos siya ng napakaraming pera sa club, kaya tinawag siyang Mother Teresa ng mga staff. Ang tanging dahilan kung bakit nagsimulang mag-scam si Mai ay dahil sa mga host clubs. Bago ang mga host club, si Mai ay isang normal na estudyante na may part-time na trabaho. Ang host clubs ang nagbibigay sa kanya ng kagustuhang magkaroon ng pera. Kaya pumasok siya bilang Magdalena, pero hindi pa rin yun sapat, kaya nagsimula siyang mang-scam sa kanyang mga kliyente. Sa huli, ang mga host clubs ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Kahit na kumikita siya ng daan-daang libong dolyar sa isang buwan, ay nakatira siya sa isang capsule hotel. Ito ay isang maliit na hotel na literal na higaan lang. Ginawa niya ito para makatipid at para mas maraming mailaan na pera sa host club. Noong October 27, napabalita muli si Mai.
sa ika-4 na beses sa loob ng 2 buwan. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya ang inaresto, kundi ang kanyang host at ang manager nito. Inaresto sila dahil sa sadyang pagtanggap ng maruming pera mula kay Mai. Pero paano nila mapapatunayan na alam ng mga host na marumi ang pera? Dahil sa isang text message na nakita sa telepono ni Mai mula sa isang host at ito'y nagsabi, "Ako ang iyong kasabwat ngayon, maaaresto ako kasama mo." Tungkol naman sa host na ito, pinag-uusapan ng lahat ang kanyang fish-shaped kettle. Lumalabas na binili niya ito ng mga $25 sa Amazon at ito ang pinagsisilbi kay Mai para lagyan ng soft drinks. At sa serbisyong ito, sinisingil niya si Mai ng higit kumulang $100,000. Noong November 3, tumabas si Mai sa korte. Malaki ang nagbago sa kanyang itsura at nakasuot ito ng salamin. Inamin niya ang kanyang kasalanan sa parehong pagtulong sa mga scammer gamit ang guide at ang mga scam na ginawa niya mismo. Nung siya ay nilitis ay may lumabas na bagong impormasyon kay Mai. Meron pala siyang asawang Vietnamese. Noong April 22, 2024, hinatulan ng Nagoya District Court ng 9 na taong pagkakakulong at multang 8 million yen or $51,700 ang sugar baby Riri ng Japan. Kinondena ng presiding judge na si Uichi Omura ang akusado na nagsasabing ang motibo niya para mag-ambag sa mga benta ng isang host ay tunay na makasarili at walang puwang para sa pag-unawa. Sinamantala niya ang mga damdamin ng mga biktima para sa kanya, dagdag pa ni Omura. Muli inamin ni Mai ang kanyang kasalanan sa panahon ng paglilitis noong December. "Akala ko patas na gumawa ng pandaraya para sa host," sabi ni Mai nang tanungin ito sa panahon ng paglilitis. Ngunit nagpakita ito ng panghihinayang na sinasabing, "Gumawa ako ng isang bagay na talagang masama." Si Mai ay may alias na Itataki Joshi Riri-chan na kapag isinaling sa Ingles ay Sugar Baby Riri. Ang Itadaki Joshi na literal na may meaning na mga batang babae na tumatanggap ay tumutukoy sa mga kabataang babae na nakikipag-date o nakikipagtalik sa mga mas matandang lalaki kapalit ng mga benepisyong pinansyal. Dahil sa maraming ganitong klaseng babae na nakakaloko na malaking halaga ng pera mula sa mga lalaki sa mga nakaraang taon, ang Itadaki Joshi ay isa sa mga nominado sa nangungunang 30 buzzwords sa Japan noong 2023. Si Mai ay kinasuhan ng panloloko sa 3 lalaki na nasa kanilang 50s, nakabuang 155.8 million yen sa cash mula 2021 hanggang 2023 at sa pagtulong sa isang 21 years old na babae sa Nagoya para manloko ng 2 lalaki ng kabuang halos 10 million yen noong 2022. Ito nga ay sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya ng isang guide na pinamagatang A Reference Book for Sugar Babies. Si Mai rin ay inakusahan ng hindi pagdeklara ng halos 40 million yen na halaga ng kita sa loob ng 2 taon hanggang 2022 at sa pag-iwas nito sa mga buwis. Ang mga taga-usig nga ay humiling ng 13 years na pagkakakulong at may 13 million yen na multa para kay Mai Watanabe. Anong masasabi mo sa kaso ni Mai? May natutunan ka ba? Kung meron man, naway ito'y isang positibong bagay. Sapat na ba ang hatol kay Mai? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!